Ito ang kwentong Cloudy and Sunny. Hello, ako nga pala si Cloudy. At ito naman ang kaibigan kong si Sunny. Maraming salamat sa panonood. Kaming dalawa ay matalik na magkaibigan at madalas kaming magkita sa parke kasamang maglaro ang mga bata. Ito naman si PJ, si Tony, at si Paolo. Silang tatlo ay magkakaibigan. Isang magandang araw sa isang parke. Magandang araw ang sabi ni Sunny. Magandang panahon naman ang sabi ni Cloudy. Mukhang paparating na ang mga bata, Cloudy. Oo nga, kaibigang Sunny. Ayan na nga sila, parang natatanaw ko na. Isang magandang araw sa inyo, sabi ni Cloudy. Ganun din si Sunny sa mga bata. Magandang araw, magandang araw. Magandang panahon. Ayan ang bati ng tatlong bata sa magkaibigang Sunny at Cloudy. Mga bata, natapos ba ninyo ang inyong mga takdang aralin? Ito ang tanong ni Sunny. Sumagot si PJ ng masiglasig. Opo. Sumagot naman si Tony. At ganun din si Paolo. Ang kaso, hindi pa siya natatapos. Maaari ko bang malaman kung anong dahilan kung bakit hindi mo pa natatapos ang iyong takdang aralin, Paolo? Tanong ni Cloudy. At sumagot si Paolo. Gustong gusto ko na kasi maglaro, mga kuya. At gustong gusto ko na makita ang mga kaibigan ko. Pero di ba mga bata, ang usapan natin ay kailangan munang tapusin ang mga takdang aralin sa eskwelahan bago maglaro dito sa parke? Sumagot naman si Paolo na parang hindi niya nagustuhan ang mga narinig niya. Babawi na lamang ako sa susunod, mga kuya. Unahin ko na muna ang paglalaro. Ngunit kailangan mong tandaan, Paolo, na kailangan unahin ang takdang aralin. Maaari mo bang ikwento sa amin ngayon kung bakit hindi mo natapos ang iyong takdang aralin? Ito ang tanong ni Cloudy. Nais ko naman talaga itong tapusin, mga kuya. Ngunit nung nakita ko ang computer, ay inuna ko ito bago muna gawin ang aking takdang aralin. Tukso ako maglaro at hindi ko na namalayan ng oras at kailangan ko na palang lumabas para may paglaro kay Tony at PJ. Ganun na lamang ang lungkot na naramdaman ni Cloudy nang marinig ito mula kay Paolo. Ganun pa man, nais niya itong matuto mula sa pagkakamali. Maya-maya, natanong ni Cloudy na paparating ang nanay ni Paolo. Paolo, anak, natapos mo ba ang iyong takdang aralin? Tanong ng nanay ni Paolo. Patakbo namang lumalapit si Paolo sa kanyang nanay. Yes, natapos ko na ang aking takdang aralin. Pagsisinungaling naman ni Paolo sa kanyang inay. Mabuti naman pala kung ganon, Paolo. At dahil sa pagbabadaling maglaro ni Paolo, ito ang sabi niya. Umalis ka na, inay. At kami maglalaro pa. Uuwi na lang ako mamaya. Nagulat si Cloudy at si Sunny sa inasta ni Paolo sa kanyang inay. At siya namang malungkot na pag-alis ng kanyang inay. At dahil dito, hindi nagustuhan ng dalawang magkaibigan ang pangyayari. Ito naman ang sabi ni Tony sa kanyang kaibigan na si Paolo. Paolo, hindi tama ang pagsisinungaling. Banggit ng kaibigan niyang si Tony. At sumang-ayon naman si PJ kay Tony. Ganun pa man, hindi sila galit kay Paolo. Marahil ay nagawa niya lamang ito dahil sa kagustuhang maglaro. Pumalik naman si Paolo sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari.
Tayo na't maglaro, ang sabi ni Paolo sa kanyang kaibigan na si Tony at si PJ. Hayaan na muna natin ang takdang aralin. Ngunit Paolo, kailangan mo muna sigurong tapusin ang iyong takdang aralin bago maglaro dito sa parke. Nagulat at nalungkot si Sunny at Cloudy sa pangyayari. Ganun pa man, kailangan nila itong kausapin. Humingi ng paumanhin si Sunny sa dalawang magkaibigang si PJ at Tony para kausapin si Paolo. Maaari ka ba namin makausap, Paolo? Ang tanong ni Sunny. Cloudy, maaari mo bang sabihin kay Paolo ang mga bagay na ginawa niya na hindi dapat niya ginawa? Ang sabi ni Sunny. Oo naman, kaibigang Sunny, ang sagot ni Cloudy. Alam mo ba, Paolo, na masama ang pagsisinungaling? Ang ikalawa naman ay ang masamang pagtrato mo sa iyong ina. Hindi mo dapat siya pinalis ng basta-basta lamang. Ngunit gustong-gusto ko na maglaro, ang sabi ni Paolo. Ngunit hindi mo pwede itong gawing dahilan para magsinungaling ka. At ang isa pa'y paalisin ang iyong ina. Ganun pa man, Paolo, hindi mo kami kaaway. Narito kami ni Kuya Sunny upang magbigay ng aral at magandang ugali. Sumagot si Paolo sa kanyang mga kuya. Pasensya na mga kuya at hindi ko na ito uulitin pa. Mula sa pagsisisi, si Paolo ay patakbong lumapit sa kanyang kaibigan na si Tony at si PJ upang magpaalam. Tanaw naman sa malayo si Cloudy at si Sunny na natutuwa sa hastang ginagawa ni Paolo. PJ, Tony, magpapaalam muna ako para umuwi. Habang tumatakbo si Paolo pauwi upang gawin ang kanyang takdang aralin, ay siya namang pagsabing ni Tony kay PJ na, PJ, tara, tulungan natin si Paolo. Teka lang, Paolo, ang sabi ni PJ. Meron kaming sasabihin ni Tony. Sasamahan ka namin sa paggawa ng iyong takdang aralin, ang sabi ni Tony. Tanaw naman sa malayo, ang nadarama ng dalawang magkaibigang si Sunny at ni Cloudy dahil nakatulong na naman sila at meron na namang natutunan ang tatlong magkakaibigan. Meron talagang kanya-kanyang kahinaan ng mga kabataan, no, kaibigang Sunny? Oo, tama ka, Cloudy. Ganun pa man, meron silang kanya-kanyang kabutihan sa kanilang mga puso. Mga bata, nais naming mag-iwan ng isang aral para sa inyo. Lagi nating tatandaan na ang pagsisinungaling ay hindi kailanman naging dahilan upang magawa natin ang ating mga gusto. Ang pinakamahalagang aral na nais namin iparating sa inyo ngayon ay ang tamang asal at respeto para sa inyong mga magulang at nakakatanda. Alam niyo ba mga bata na nasasaad sa Leviticus 19:32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Alam niyo ba mga bata na higpit na pinag-uutos ng Diyos na igalang at respeto natin ang mga nakakatanda? Alam niyo din ba mga bata na nasa 10 utos ang paggalang natin sa ating magulang? Tingnan natin ang Biblia. Nasasaad sa Exodo 20 at 12. Galang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing binigay ko sa inyo. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood at sa muli!